Gusto kong i-share sa inyo ang dalawang post sa social media. Una, galing kay Giting ng Pinas. Pangalawa, galing kay Arclight. Parehas ang binabanggit nila yung Facebook page ng Pangulong Marcos Jr. na may nangyaring kakaiba. So ano yung kakaiba? Ito, Giting ng Pilipinas posted 3 hours ago. Sabi niya, PBBM's Facebook post umani ng mahigit 700,000 ha reactions. Isang post ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang official na Facebook page ang nakatanggap ng mahigit 700,000 ha reactions mula sa mga netizens. Sa nasabing post, tinanong ng Pangulo ang publiko, papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim o itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino? Sa darating na Mayo, piliin natin ang magdadala sa atin ng mas magandang bukas. Piliin natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Yun ang post. So, ayan, mga netizens magre-react. Ayan. Ito ang tinatawanan ng maraming netizens na tila hindi naniniwala sa sinasabi ng Pangulo kaya nag-ha-ha-ha react na lang ang mga ito. Ang ha-ha-ha reaction sa Facebook ay karaniwang ginagamit upang ipahayag ang katuwaan o pagtawa. Ngunit, maari rin itong magpahiwatig ng pangungutya o sarkasmo. Depende sa konteksto. Ang malaking bilang ng ha-ha-ha reaction sa post ng Pangulo ay nagpapakita ng aktibong partisipasyon ng online community at iba't ibang interpretasyon sa mensahe niya. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Okay, so, yan. Ulitin ko ang tanong ni Giting ng Pilipinas. Anong masasabi mo doon sa ha-ha-ha? Naniwala sa sinasabi ng Pangulo na kung butuhan ang alyansa ng bagong Pilipinas ay papunta sa papunta sa maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan kung butuhan mo ang alyansa or kabaliktaran. Kasi yung sinasabi niya na bumalik sa panahon ng lagim, ang Pangulo, he is referring sa panahon ni PRRD. Malagim daw ang buhay panahon ni PRRD. So, mas mapayapa, maganda at maliwanag daw ang kanya ngayon at para sa pagmanalo ang kanyang alyansa, yung senador niya, maliwanag, mapayapa, magandang kinabukasan. Yun. Tinawanan ng mga tao. So kayo, naniniwala ba kayo sa Pangulo? I-comment nyo naman ko, no? So, basa tayo sa mga comments, ano? Locio Torrefel, niya, oo, mga magaling mambula yung adik na Pangulo, ngagba. Delphin Mias, di mo na mauto-uto ang mga tao, BBM. Okay, punta natin yung post naman ni
post ni Arclight. May maganda siyang sinabi. Ito. Sabi ni Arclight is pang world record, sabi niya. Pang world record. Yon. Tila world record na masasabi ang isang Facebook post sa page ni President Bongbong Marcos matapos itong makatanggap ng mahigit 700,000 na ha-ha-ha reaction as of this writing mula sa netizens. Ito ang isa sa pinakamataas na ha-ha-ha emoji na natanggap ng Pangulo sa lahat ng kanyang post. Okay? So, tinignan ko mismo kasi pina-follow ko yung mga post ng presidente. Hindi ko na makita. Wala na eh. Tapos may vlog si Pambansang Loyal, ang caption niya is dinilit na. Mag-comment kayo kasi hindi ko ma-confirm kung na-delete ba o hindi. Basta hindi ko na makita doon sa official Facebook page ng Pangulo. Totoo bang na-delete na? So, kung totoong na-delete, ano ang ibig sabihin? Umatras ng Pangulo. Hindi niya na makayanan ang anong tawag nito? Hindi na naniniwala ang tao sa kanya eh. So, naapektuhan. Bakit mo i-delete yung post? Kung naniniwala ka na ganun nga ang mangyayari, magiging magandang kinabukasan ng bansa kung manalo ang alyansa, bakit mo i-delete? So, ibig sabihin, kung totoong dinilit, dahil hindi ko ma-confirm kung na-delete, dahil hindi ko na makita eh. Kung totoong dinilit, surrender sila. Ayaw na nilang pagbuntunan pa sila ng tawa ng netizens. Okay? So yun po, netizens power, hindi na people power. Umarangkada ang netizens power at sumurrender ang Pangulo kung totoong dinilit niya yung kanya. Seryoso ba to siya? Diyos ko Lord. Ang pinost niya yung pahayag ni Congressman Jude Asedre ng Tingog Party List. So ito yung tungkol sa presyo ng bigas. Sa termino mo, former President Digong, walang nagawa para pababain ang presyo ng bigas. Huwag mong itulad sa kasalukuyang termino ni Presidente Marcos. May nagagawa, may ginagawa, pero ikaw, puro ngawa. Grabe naman to. Ulitin ko Sa termino, former President Digong walang nagawa para pababain ang presyo ng bigas. Huwag mong itulad sa kasalukuyang termino ni Presidente Marcos. May nagagawa, may ginagawa, pero ikaw, puro ngawa. Okay. Magkano ba ang presyo ng bigas panahon ni PRRD? Ito, yung matandaanan ko lang sa kadepende sa lugar Nasa 30 to 40 pesos per kilo. Pinakamahal na yung 45, 46. Hindi umabot ng 50 panahon ni PRRD. Yun lang, ang presyo ng bigas. Tapos, si PRRD, wala siyang pangako na pababain ang presyo ng bigas. Wala siyang campaign promise na pababain ko ang presyo ng bigas. Wala yun. Ang kanya is, war on drugs. Yan ang campaign promise niya. Tatapusin niya yung gera sa droga. Although later on, na-realize niya na masyado na palang malala ang problema at inamin niya na hindi niya kaya. Diyan ako believe kay PRRD dahil hindi siya takot nga umamin ng kamalian. Sabi niya, nagkamali ako. Grabe pala ang kalala ng droga, hindi natin kayang tapusin.
Oh, so, walang campaign promise na pababay ng presyo ng bigas. Kailang, to me, mababa ang presyo ng bigas panahon ni PRRD. Nasa mag-average 40. Oh, itong administrasyon ng Marcos. Wala namang namilit sa kanya siguro na aywan ko bakit niya naisipan na Bakit niya naisipan na sabihin yung 20 pesos per kilo na bigas? Anong basihan niya yun? Na nung una, naniwala ako. Sabi ko, pwede yan, posible yan. Kasi, nagawa nung panahon ng Masagana 99, akala ko noon, like father, like son. Kaya, isa ako sa dumidepensa noon, na pwede, kaya natin yan. Only to find out ngayon na imposible pala. Suntok na sa buwan yung 20 pesos per kilo na bigas. So, ano itong pinagsasabi ni Congressman Asidre na may ginagawa sa pagpababa ng presyo ng bigas? Siguro, may ginagawa, kailang hindi epektibo. Yan, pwede. Agree ako yan. May ginagawa. O, ano yung ginagawa? Executive Order number 62. Pinababaan yung tarifa ng imported rice from 35% to 15%. Yun ang ginawa nila. Ang akala nila, bababa ang presyo ng bigas. O ngayon, bumababa. Yun. May ginawa, kailang walang resultang maganda. Kaya nga nag-declare na sila ng food security crisis. Wala na, surrender sila. Hindi nila kaya hindi nila kaya yung rice cartel. Ano pa yung, anong buwan ba nun? December ba? November. Yung press release ang Speaker of the House na nag-declare ng all-out war against greedy businessmen. Kasi na-find out nila sa kanilang Quintacom. Yung Quintacom, yun, yung house hearing. Tinignan nila bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas. At ang target nila, ang objective, pababain hanggang 20 pesos per kilo ng bigas. Na-find out ng Quintacom na may rice cartel. Ang importer, ang wholesaler, at ang retailer, halos iisang negosyante lang yan. May mga na-find out silang ganyan. Kaya nagalit si Speaker of the House. Sabi niya, declare war against greedy businessmen. Nag-suggest pa siya, creation of a super task force para mag-raid daw. Anong nangyari? Oh, yun. Tama po, si Congressman Asidre may ginagawa. Kailang wala namang magandang resulta yung ginagawa nila. Puros lang salita. Oh, kadiwa. Naghanap ako ng kadiwa. Sa wakas, nakahanap ako ng kadiwa sa Cagayan de Oro. Hinanap ko kagad, may tinda ba kayong bigas? Wala, sir. Huwag kang maniwala. Kuan lang nila, budol lang nila nun. Sabi nang nagtitinda dun sa kadiwa. Huwag kang, kasi naghanap ako yung tiga 29. Naghanap ako ng 29 pesos per kilo na bigas. Walang bigas, sir, na tig 29. Kasi gusto kong bumili para sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Wala. So, anyway, kanya-kanyang hugot. Kung yan ang tingin ni Congressman Asidre na walang nagawa para pababay ng presyo ng bigas si PRRD, opinion niya yon.